ito na nga. Ay nako, ewan ko ba? Ay, naiirita ako dito. Sa totoo lang, pasensya na ha, pero kung yung iba excited, hindi ako excited. Paliliwanag ko sa inyo ba't hindi ako excited. Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan pong pinalutang ni dating presidential spokesman Harry Roque sa gitna ng mainit ngayong banggaan sa politika. Tingin naman ng isang political analyst, tila humihina ngayon ang mga Duterte kasunod ng pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ni VP Sara at tuluyan niyang pagsuko rito sa pagdinig kanina ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Malayo pa ang susunod na eleksyon, pero ngayon pa lang, mainit na ang politika. Malayo pa eh. Ito naman si Roque, everything is okay na. Yung mga hirit mo, ngayon lang. Ang dalawang dating Pangulo ng Pilipinas na sina Rodrigo Duterte at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo parehong may issue sa Kamara na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggal bilang Deputy Speaker si Arroyo habang si Duterte nalagasan ng kaalyado sa PDP laban dahil sinabi niyang pinakabulok na institusyon ang Kamara. Pati ang anak niyang si Vice President Sara Duterte tinanggalan ng Kamara ng confidential funds. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi na ito nakakagulat. Hindi nga natin kinakailangan Naku, nagpapaniwala kayo diyang Ilyamas? Eh, yan yung nagpakalat ng fake news sa akin na nananawagan daw akong people power. Huwag kayo nagpapaniwala diyang Ilyamas. between the lines eh. Dahil itong mga pangyayaring ito, hindi naman ito nangyari kahapon. Nangyari ito last year pa eh, di ba? Nung hindi naging speaker si former President Arroyo, nung tinawag ni Vice President Sara Duterte si Speaker Martina Tambaluslos. Malinaw rin daw na iisa lang ang tinutumbok nito, ang kanya-kanyang interes para sa 2025 at 2028 elections. At ang nangyayari ngayong tensyon sa politika, senyales umano ng paghina ng mga Duterte. Hindi nakakapagtaka, nahihina sila dramatically. Mukhang ang agenda naman ng mga Duterte at ng mga Arroyo. Sinasabi mo lang yan. Humihina. Ito, mahina ito. Mahina to. Mahina to. Alam mo kung bakit? Huwag mong kakalimutan, iba sa Pilipinas, iba dynamic sa Pilipinas. The more na binabanatan, the more na dinudurog, the more na umaangat sa masa. Hindi ko alam, di mo alam yun. Alam mo dapat yun, political analyst ka. Totoo naman, di ba? Ganun naman talaga sa Pilipinas. Kaya yung, akala itong Romualdez na to, nakaka-score siya. Hindi. Eh, alam mo, kung eto basa ko lang ito Hindi ko alam kung hindi mo nababasa o ayaw mo lang sabihin para hindi ganoon na mangyari. Ito lang ang basa ko. Dalawa lang 'yan. Habang inaapi si VP Sara Duterte, habang inaapi si Gloria, as long as hindi sila lalaban, as long as hindi sila magdi-defend ng sarili nila, as long as magpapaka-humble sila, maniwala kayo lalo silang aangat. Babagsak 'yan kung maging defensive si VP Sara. Kung lumaban si VP Sara, yun, hihina talaga yan. Di ba? Pero kung yung, sabi nga, playing your cards na tama, di ba? Hindi ho. Ako naniniwala ako doon, ha? To survive beyond the midterm, no? Okay lang na maubusan sila ng tao dahil alam naman nila it's just politics, no? Paglampas ng midterm ay baka kung mataas pa ang ratings ni Sara Duterte, baka itong mga umalis magbalikan na. Ang tanong, na kaninong panig si Pangulong Marcos? Sa mga Duterte ba o sa kanyang pinsan? Alam mo naman si President Bongbong Marcos, conflict averse yan. Ayaw niyang sumama sa mga away. Pero ang halos sigurado ko, itong lahat ng nangyayari ay alam niya at meron siyang kahit papano blessing. Itong pagtanggal hundreds of millions ng confidential at saka intelligence fund kay Vice President Sara Duterte, hindi ba nangyayari yan? Two houses, no? O lower at saka upper house, magkakaroon ng ganyang posisyon with finality ng walang blessing ng presidente. Maging ang dating tagapagsalita. Alam mo, ayan talagang hindi ko alam kung ano magiging posisyon ni Marcos dyan. Hindi ko nga alam kung ako meron ako kasing ibang nababasa sinasabi nila there would be two sets of parang party. Mukhang malabo na kasi magkasundo uli yan So magkakaroon talaga ng dalawang set. Malalaman natin yan sa 2025 kung aabot. Wala akong alam Wala akong alam. Pero ito lang masasabi ko dyan Sa tingin ko, knowing President Marcos, knowing sa kanyang mga moves, hindi ko sinasabi knowing personal sa kanyang mga moves. Tama hindi confrontational yan si Pangulong Marcos. Feeling ko ang mangyayari dyan, they would just play it. Kaya pumapasok sa eksena si Amy.
Kaya nga, alam mo yun yung title ko eh. Nabudol na tayo noon. Nabudol ka na noon. Papabudol ka pa ba ngayon? It is directed to the people of the Philippines and to VP Sara Duterte. Alam ko medyo baka mag-react ng hindi maganda yung kampo ni VP Sara dito. Pero sa totoo lang, yan ang Madam Sara Duterte, kayo po'y nabudol na noon. Uulit po ba kayo? Yun lang. Yun lang sa akin Nabudol na kayo noon Nakita ninyo yung pagsama ninyo doon sa unit team. Bigla kayong inilaglag sa ere, kayo ni Gloria. Uulitin yung pabuba yun. Sasama na naman kayo sa isang Marcos na si Amy Marcos. Hindi ho ba tayo dapat matuto na? Yun lang sa akin. Baka naman pwedeng matuto na tayo. Kayong mga Pilipino na sinabi nyo nabudol kayo, eto na naman kayo. Papabudol na naman kayo. Diba? Nabudol na nga kayo na sinabi, nagsisisi ako kasi dapat di na lang siya nung binuto ko, di na lang kinampanya ko. Yun na nga Tapos, binago lang nila, dinamitan lang na nila ng bagong anyo. Okay na kayo. Oh, hindi, iba yan si ate, iba yan. Ladies and gentlemen, that's politics in the Philippines. Kailangan magkaroon ng kakaiba. Para at least, market-wise, pareho pa rin. Nagigets ninyo? Di ba kayo nagtataka? Bakit sa mga magkakatunggali siya negosyo? Halimbawa lang. Bakit may Jollibee? Bakit may Inasal? Same lang sila. Same company na lang sila ngayon. Alam nyo ho ba, ganito senaryo niyan? Ito, explain ko lang ng konti. Kasi, this is part of marketing Jollibee. Number 1 na yan, di ba? Bakit kinuha ng Jollibee ang Inasal? Part of their company. Di ba? Bakit to? Para may dalawang anyo. Kung gusto mo nang mahilig ka sa Pride, eto. Gusto mo ng juicy-juicy na medyo masabaw-sabaw, eto ka. Di ba? Instead na kalabang ko makinabang, dun sa market na ito ang gusto, kukunin ko na lang. Bibiling ko na lang yun. Ganon din sa politiko. Di ba? Isipin niyo mga yan, baka nga nag-uusap yan. Sa totoo lang baka nag-uusap pa nga yan O sige, yung mga medyo frustrated na dito sa part na to, ikaw na bahala. Yung sa ayaw ng ganito, ikaw na bahala. Pero in the end, sila pa rin. Di ba ho? Sila pa rin yung uupo. Kaya nga sabi ko, nabudol na kayo, bababudol na naman kayo. Ano ba naman katangahan yan araw-araw? Di ba? Hindi ko maintindihan. Pasensya na. Ako, honestly, pag nangyari yan, I will do the same thing last year. Last election. Bakit? Ayoko. Kasi, hindi ako, pasensya na hindi ako yung tipo ng vlogger na uma-idolize. Prinsipyo yung pinupush natin dito Prinsipyo. Gusto natin true change. True change, pareho mukha lang ilalagay natin. Huwag niyo sabihin na magkaiba ng prinsipyo yung dalawa na hindi totoo yun. Hindi ako nagpapadeceive na magkaiba yun. Pareho lang yun. Okay? Pareho lang ang ginawa sa lungsod nila, pareho lang sila ng paninindigan, pareho lang. Nagtapang-tapangan lang itong isa para ma-separate doon sa karakter nitong isa. Pero it's the same thing. Tapos, gano'n na naman. Akala ko ba gusto natin ng pagbabago talaga, kaayusan? Di ba? Gusto natin ng kaayusan, gusto natin ng ibang estilo ng pamamahala, tapos gano'n din naman pala iboboto natin. Ayun lang naman sa akin. Sabi nito ni hindi naman siguro sasama VP Sara kay Senator Amy. Ewan ko. Pero At Chief Legal Advisor ni dating Pangulong Duterte, may nakikitang lamat sa unit team. Halata raw kasing may pumuposisyon para sa 2028 presidential elections. Ang problema kasi dyan, yung liderato sa Kamara, very obvious, is body language that folks na gusto nilang tumakbong presidente sa 2028 is to eliminate potential rivals and allies of the perceived rivals in 2028. Kaya talagang hati-hati sila dyan. Ang dati namang presidential spokesperson na si Harry Roque, dinepensahan ng confidential funds ni VP Sara. Pinalakpakan pa ni Roque ang pagbawi ng bise sa hinihingi niyang 650 million pesos na confi funds ng OVP at DepEd, sabay banat kay Romualdez. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin
Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. At sa kanyang YouTube live kanina, tila may pahaging pa si Roque sa posibleng tandem ni na VP Sara at Senator Amy Marcos sa 2028 elections. At pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman silang merong bayag. Nagbabalita mula sa Frontline. Sorry, ako hindi ako sold doon. Pasensya na, hindi ako sold doon. Kung kayo, wala namang problema. Hindi naman, kalayaan nyo naman yan eh. Pero sa akin kasi, tandaan ninyo, hindi ho ang dahilan kung bakit gusto ko, pinsan pinupuri ko si VP Sara Duterte. Hindi dahil because Duterte siya. Hindi yun ang dahilan kung bakit ko siya pinupuri minsan at inaangat sa channel na ito. Hindi dahil Duterte siya. Dahil meron siyang magandang katangian na nakikita ko na shoot para maging good leader. Ika nga, si VP Sara. Pero kung babalik na naman tayo sa ginawa nung 2016, 22. Hindi ka makamubon sa 16 ha. Hindi, 2022. Babalik na naman tayo dun sa ganong style na nagkampi-kampihan for the sake of unity. Anong ginawa natin? Pinagpalit lang natin. Para tayong tanga, di ba? Yun lang sa akin. Anong kalokohan yun? Di ba? Kaya nga tayo, kunwari sabi ko nga sa inyo, I will base my choice ng presidente and vice president not because of their family name. Paulit-ulit ko sinasabi yan. It's because of their accomplishment. Yun lang. Dahil sa accomplishment nila, yun ang dahilan kung bakit ko sila magugustuhan. Mapa-vice president, mapa-presidente, mapa-senador. Not because of their family name. Diba? Yun lang ang sa akin. Ngayon, kung gusto nyo yan, bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Actually, tama ka dyan, Diego Latigo. Si SBG hinug yan para sa vice president. Ayan ang talagang perfect. Perfect yan. Yan ang mamang silent worker. Ika nga. Silent hard worker na tao. Yan, ako, agree ako dyan. Pwedeng vice ka. Pabor nga ako maging presidente yan. Pabor ako maging ano yan. Kasi yan talaga ang masasabi kong nakamana sa estilo ni Pangulong Duterte. And I've witnessed it. Personally, hindi lang kwento ng ibang tao, but personally talagang nakita ko na kung gaano magtrabaho yan si Senator Bongo. Kakaiba po yan. As in, hindi ho yan ng tipo ng politiko na oo sa'yo tapos gagaguhin ka, yung papaasahin ka lang. Hindi. Maniwala kayo sa akin. Ang dami kong kilalang politiko na pagkakailangan kanila, sumisip-sip sila sa'yo. Oo. Maniwala kayo sa akin. Sa karanasan ko na mula nung napasok tayo sa politika, ang dami kong kilalang politikong sip-sip pagkakailangan ka. Lalong-lalo na pag malapit na eleksyon. Pero, pag wala na, naku po, maniwala ka. Pag tinext mo, sinang abot mo. Oh, maraming ganun. Pero itong si Senator Bongo, kahit as in, wala na siyang kailangan sa'yo, hindi naman siya kumakandidato, hindi. Basta humingi ka ng tulong dyan, ay nako, yung buong puwersa ng opisina nila, talaga nga namang tutulong. At hindi tatantanan. Ganun kasi hindi yan. Alam mo yun, hindi kanyang tatantanan. May mga assistant siya na mag-aasikaso sa'yo, tapos may mag-check pang ibang assistant. Ganun sila tumulong. Talaga sisiguraduhin nilang natulungan na yung mga kailangan tulungan. Ganun kalupit yun. Sana pinaglaban ko si Yorme noon. Big Dad's TV. Wala namang problema kung hindi si Yorme ang inyong kinampihan noon. O kaya kinampanya noon. As long as alam mo na ngayon kung sino ang dapat ilagay natin. Di ba? Ayun. Ibalik ang tapang at malasakit. Perfect. Alam mo, Diego Latigo, pwede kang campaign manager. Tama yan eh. Tapang at malasakit. O, di ba? Bakit? Matapang si Sara Duterte. Sobrang malasakit ni Bongo. Tama, mali. Panalo. Oo. Senator Bongo, yun ang dapat. Yun ang talagang bagay na tandem. Di ba? Alam mo, Madam BP, meron ako sasabihin sa'yo. Atin lang to, ha? Atin lang to. Alam naman natin nangyari noong 2022. Di ba? Nasubukan nyo na iba ang pinuntahan at sinamahan ninyo. Wala ho kayo napala, di ba? Sinirahan pa kayo. Binagsak pa kayo. Hindi, huwag tayo maglokohan. Bulong lang natin to, bulong lang natin.
na ano nyo na yun. Nakita nyo na siguro yun. This time, kung sino talaga yung tunay na kakampi. Yun ang talagang samahan ninyo. Yun. Wala nang iba. Alam ko naman siguradong alam nyo po yun. Sa tingin nyo, magtitiwala ba ang tatay nyo kay Senator Bongo kung hindi ka titiwala ito si Senator Bongo? Di ba? Isipin nyo yun. So doon na lang ako talaga sa mapagkakatiwalaan. Una-una, sandali, linawin ko ha, wala ho akong kinalaman kay Senator Bongo, hindi niya ako kinakausap. Uy, push mo ako, walang ganun. Sabi nito, si Tulfo Banat Bay, ano na? Ano na? Sara Tulfo tandem. Kaya hindi mo naman nililinaw. Kala ko, ano na? Pwede rin. Actually, pwede rin. Ako pwede rin ha. Pwedeng, eto, hindi ko sinasabing gusto ko ha, at kakakampanya ko ha. Pwede rin, Sara Tulfo, pwede rin yan. Okay din yan. Magandang matikas na, ano rin yan, samahan din yan. Di ba? Pwede yan. Maraming ano eh. Kasi ako nga, sabi ko nga sa inyo eh, huwag natin limitahan ang ating choices pagdating sa mga presidente o vice president. Di ba yan nga nangyari sa atin eh. Sinabi na ni Isko yan eh. Naalala nyo sinabi ni Isko? Ano sabi ni Isko nun? Bakit ba kasi sa Pilipinas, 2 pamilya lang ang naglalabanan? Aquino at mga Marcos. Hindi ba pwedeng may iba naman? Yun yung sasabi niya, iba naman. Bakit di tayo pumili ng bata na mas bibo? Totoo naman eh. Di ba? Bilis kilos. Hindi tayo naniwala. Kasi nga, fixed na tayo eh. Baka mamaya, finifix na natin yung utak natin na ang tatakbo si Sara Duterte at saka si Romualdez Len. Paano kung tumakbo si Tulfo? Tama, mali. Di ba? Bahala kayo. Sa akin, sabi ko sa inyo, titimbangin ko doon sa 3. Kung sakasakali baka tumakbo pa si Isko, halimbawa lang, titimbangin natin. Sino ba dito sa mga to ang maraming natulungan? Sino dito sa mga to ang talagang nakakaunawa sa mga Pilipino? Di ba? Yun lang sa akin. Hindi ako, sabi ko sa inyo, ibahin niyo po ako, pasensya na po hindi po ako yung tipo ng vlogger niyo na panatiko. Hindi po yan ang personalidad ko. I can change tomorrow, sa susunod na araw. Depende yan sa gagawin nitong mga to. Hindi kasi ako nakadepende. Kaya, di ba kaya marami nagtataka, bakit minsan paiba-iba ikaw? Kasi depende sa ginagawa nila yun eh. Kung paiba-iba ang ginagawa nila, doon tayo nagdidepend. Hindi tayo nagdidepend. Kasi si Marcos siya, masamang tao yan. Si Marcos siya, mabuting tao yan. Si Duterte yan, mabuting tao yan. Si Duterte yan, masamang tao yan. Hindi tayo ganun. Nakasalalay tayo sa ano na ba ang ginagawa nila? May accomplishment ba sila? Tama, mali. Yun ang atin. Yan nga sabi ko sa inyo, ito, halimbawa. Solve na ba ako kay BP Sara na tatakbong presidente? Siya na talaga? Sandali. May 6 na taon siya, patunayan. Kung magaling ba siya sa DepEd? Na-improve niya ba DepEd? Yun ang basihan ko. Hindi ko basihan yun. Nakasi ni Duterte yan. Tama na Marcos, Duterte naman. Anong klaseng thinking ng Pilipino yan? Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Anong klaseng thinking niya? Sa mga ganyan thinking, hindi umaasenso ang bayan natin. Ayaw na namin kay Marcos, nabudol kami. Duterte naman. Ayaw na namin kay Duterte, doon naman tayo sa dilaw. Hindi ba pwedeng isipin naman natin, ano ba kasi ginawa? Ano ba accomplishment niyan? Tingnan natin. After 6 years, mababa pa naman di ba? 6 years, ganito, ito accomplishment yan. Ano ba, napatunayan yan? Kung meron, ito. Kasi hindi naman pwedeng gusto lang natin si Sara Duterte dahil Duterte siya. Tingnan natin, may ma-accomplish ba siya sa DepEd? O bilang Vice President, may na-accomplish ba siya? Kung wala, pambihira. Bakit dating iaangat bilang presidente? Simple logic Vice President, kunwari lang, halimbawa lang po ito halimbawa lang po ito. Halimbawa, walang nagawa si VP Sara Duterte bilang Vice President at Secretary ng DepEd. Bakit mo siya gugustuhin maging presidente? Ano katanga? Wala nga nagawang Vice President, wala nga nagawang bilang DepEd Secretary. Iyan ang sinasabi ko. Hindi ko ngayon, may nagawa na ba siya o wala? Malalaman natin after mga siguro 5 years. Di ba? Iyon dapat tayo. Baguhin na natin yung utak natin. Di ba? Hindi yung, ba't mo sinasabing pwede si Bongo? Kasi si Bongo, 6 na taong ko nakitang nagtrabaho yan. Wala akong tulog yan. Kaya ganyang singkit na yan Joke lang. Nakita ko talaga magtrabaho yung mama na yan.
At kahit itanong nyo, sinong mga mayor, congressman, itanong ninyo kung gaano ba nagtrabaho si SBG nung time ni Pangulong Duterte. Wala magsasabi dyan, pinulitika kami niyan. Naku po, wala. I can assure you na talaga nagtrabaho yun. That's why gusto ko yumama. Kasi nakita ko na yung accomplishment niya. Okay? Ngayon, as a challenge for a senator, talagang kailangan. Although nakikita ko na, tandaan ninyo, ang daming nakinabang na malasakit center. Ngayon, inaayos niya yung napaka-importanting super health lab. Ay, super health lab. Iba pala yung health lab. Super health center. Yan. Diba? So ako, hanap tayo ng magaling na, kahit naman si Tulfo ba, dapat na ba maging vice president? Dapat na ba siya maging presidente? Tingnan natin, anong gagawin niya sa 6 na taon niyang senador? Yun ang tanong doon anong gagawin niya? Marami ba siyang natulungan? O wala? Marami ba siyang na-accomplish bilang senador? O wala? Yun yung pero malaking bagay yan sa akin kung nakulong si Name-mention ka banat ba? Hindi, pag napakulong niya si naku po, papalakpak talaga ako. Lalo na pag natanggal yan sa Pero ito maganda itong response ni ang ganda nung ni Sara Duterte dito, panalo yung sinabi niya. Sa hinaba-haba ng kontrobersya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, Sagutin ko lang to, Bri Van de Camp. Laging may camera pag natulong si Tulfo. Alam nyo, tanggapin na ho natin yan sa Pilipinas. Okay? Kasi pag wala namang camera, sasabihin natin, walang ginagawa. Tama, mali. Pero pag may camera, lagi may camera yan kaya tumutulong. Mali pa rin, di ba? Di pwede nga sa pagtiningin mo Naintindihan niyo yung ibig sabihin. Ako, I'm not only referring to Tulfo. Okay? Iba naman, yung ipinapaskil yung pagmumukha dun sa bigas, pinapaskil yung pagmumukha sa tulong ng DSW, ibang usapan yun epal. Pero yung video, normal naman po yan. Diba? Kahit nga si Isko pag nag-iikot, kailangan naka-video. Kasi importante yun that you know na yung mayor ng Maynila may ginagawa. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Alam naman pagka wala naman video, pagbibintangan natin, nasa na ba si ganito? Ano nang ginagawa? Napakatahimik naman. Diba? So dapat balance. Okay lang may camera as long as pag tumulong, hindi epal. Hindi yung pagmumukha na, hindi dito, pagmumukha na, andyan. Nuko na rin ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Sabi naman ni Rosary Madonna, si Rapi Tulfo against sa CIF ni VP Sara. Asan? Saan niya sinabi yun? Sorry pasensya na, hindi ko dinidefend si Tulfo dito, pero parang yung mga hirit lang na nakikita ko kasi yung mga ganyang klaseng hirit. Alam mo, pasensya na kayo medyo sinusuplak ko yung mga yung mga hirit na natapupulot nyo lang sa vloggers. Okay? Ayoko kasi nung ganun Hate na hate ko talaga yung pupulot lang tayo ng opinion galing sa vloggers nang walang ebidensya. Ayan ang ayoko. Kahit sino pa yung pagbintangan natin, kahit kalaban pa yung pagbintangan natin, pag hindi galing sa legit na pahayagan, ba't mo naman kakargahin yun, di ba? Ayan, pwede pa, sabi ni Rems TV, Duterte, Cayetano, tandem, pwede. Di ba? Nag-flying kiss pa si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang sa kanyang pagdating sa Senado ngayong araw para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education na pareho niyang pinamumunuan. Pagdating sa plenaryo, hindi na ipinaglaban pa ng pangalawang Pangulo ang Randall Bunagan, binenta na kita dito. Lagot ka. Dami ko na sinabi tungkol sa'yo. Late ka. confidential funds para sa OVP. Nagtanong kasi si Senator Coco Pimentel kung aapila pa ba si VP Sara na mabalik Hindi kasama si Tulfo sa 9 na senador na pabor sa CIF ni VP Sara. Sino nagsabi sa'yo? Una-una, gusto ko lang klaruhin. Mismong Senado ang nagsabi. Mismong si Jinggoy. Mismong lahat ng senador sinabing fake yung listahan na yan. That's fake news. Bakit tayo naniniwala? Bakit? Kasi sinabi ng mga vlogger. Huwag ganun. Yan ang mga pasensya na kayo, yan ang mga sinusuplak natin dito Yung mga vlogger na walang kakwenta-kwenta, basta na lang nagpapaniwala. May isang online news na naglabas niyan. Lagot nga yung online news na yan Una-una, bawal ilabas ang pinag-usapan sa executive session. Pangalawa, fake news yan. Walang botohan na nangyari. Di ba?
Hindi ho. Kaya nga nagtataka sila, saan ang galing yan? Malalaman natin kasi pinatawag sa Senate hearing yung online news na yun. Tapos, maniniwala tayo? Bakit? Kasi sinabi ni ganitong vlogger? Di ba? Yun lang ang sa akin, ha? Sabi nito, huwag niyong kontrain si Tulfo, high blood na. Ano ba talaga? Tulfo ba talaga ako? Sara Duterte. Hindi kayo maano eh. Hindi kayo magano na kayo. Pag-isipan nyo na ng mabuti kung ano ba talaga ibibintang nyo sa akin. Maka Duterte o maka Tulfo. Kasi hindi kayo hindi nyo maayos yung utak ninyo eh. Ang paulit-ulit natin sinasabi dito, paulit-ulit. Ewan ko, tanga nyo. Hindi lahat kayo, yung mga nagko-comment lang. Na paulit-ulit. Titignan natin ang accomplishment nila. Hindi dahil sa pangalan nila. Ulit. Hindi, mga kabutas yan. No? Ayaw mo, may bilang na oras na mga... Oy, hindi death threat yan, ha? Ang 500 million pesos na confidential funds. Sinagot yan ng Sabi nito isa, wait may nagsabi dito eh. Sa GMA lumabas yan, hindi sa vlogger. Ang sinabi ng GMA, para linawin lang natin, may lumabas na at doon sa balita na yon, binalita rin ng GMA na it was fake news. Are we listening? O nakita lang natin yung headline, pinaniwalaan na kagad natin. Diba? Sana panoorin talaga natin ng buo. bise sa pamamagitan ng isang statement na binasa ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara. They will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive. Itong binabasa ni Angara dito, kasi sa ganyan, bawal magsalita yung secretary, okay? O yung dinideliberate yung budget. Parang meron silang spokesperson o parang ang tawag nila doon sponsor, okay? Spokesperson. At si Angara, binabasa niya ngayon yung statement ni VP Sara Duterte na sinasabi niyang dahil nagkakawatak-watak na, wag na lang, hayaan nyo na lang confidential fund. Alam mo, dahil doon, natuwa ako sobra. Ang galing nun. Paniwala kayo sa akin. Panalo yung sinabi ni VP Sara Duterte na yun. Alam mo, kung sino man na nag-a-advise sa'yo, you hit the right button. Bakit? Habang nagwawarla yung mga congressman doon. Di ba? Gumubula yung mga bibig ng mga congressman. Hindi, kasi si Sara Duterte, kasi si PRRD, gawa tayo ng resolution to support our speaker. Si Sara Duterte, I'm giving up the confidential funds kasi nga, nakakawatak-watak na. Ang galing. Hindi totoo. Nadali sila dyan. Bakit? Yan ang tunay na response ng public servant. Hindi public epal. Diba? Ano response ng public epal? Gawa tayo na resolusyon to support myself. Sambahin nyo ako, mga animal kayo. Pag di nyo ako sinamba, tanggal kayo. Yun yung public epal, di ba? Ito talagang public servant ang sagot. Wag na natin yan. Hayaan mo na yan. Importante, magsama-sama tayo dahil malaki ang problema natin. Oo, na-reverse sila doon. Nayari sila doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, magaling yung advice nito ni VP Sara. Panalo eh. Di ba? Response pa lang eh. Itong isa nagwawarla na, yung isa natataranta na, naglo-loyalty check na. Itong isa, okay, sige, hayaan nyo na, sa inyo na ho yan. Isaksak sa baga nyo. Sana ganun na lang sinabi ni VP Sara Duterte, no? Di ba? Sa inyo na yan, isaksak nyo sa baga nyo. And as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House. Kaya nga may paninindigan, may prinsipyo si Sara Duterte. Totoo naman. Pagdating sa ugali, wala akong question kay VP Sara Duterte. Alam mo, pagdating mo sa tapang, katulad niya ama niya, decisiveness, katulad niya ama niya, pagdating mo sa political will, katulad niya ama niya. No, ako dyan, no question about it. Talaga nga naman, di ba? Ang pinupuna lang natin sa kanya, nabudol na siya ng mga Marcos. Uulitin na naman ba niya? Di ba? Yun lang naman ng ng hindi ko maintindihan kung sakasakaling mangyari uli yan. Kaya nga ngayon pala sinasabi ko na eh. Pag inulit na naman yan, na magkaroon ng Sara Duterte and Senator Amy, nabudol na eh. Ulitin na naman. That it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore. That settles everything.
Matatanda ang noong nakarang buwan lang, sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan at kung sinong kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatanda ang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds ng naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Senate President Zubiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo. Bago yan, inusisa ni Senator Risa Ontiveros kung paano ba ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw ang 120 Ito maganda, tinakil to ni Boss Dada, yung komento ni Ontiveros dito sa pag-transfer ng confidential fund from OP to OVP. Ganda ng pagkapaliwanag niya doon. 5 million pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging confi funds noong December 2022. Paliwanag ni Senator Angara. Ginamit ang Shirley Lawas, salamat po. Huwing ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng OVP, lalo sa mga lugar na matindi ang Kasi malay nyo ha, may naririnig pa akong iba. Sarah Robin. No, totoo, may nadidinig akong ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, we should be open to everything. Di ba? Hindi tayo dapat sarado isip. Kasi iba ang dynamics ng politika sa Pilipinas. Hindi nga natin inaasahan tatakbong Vice President si Sara Duterte. All along, alam ng tao, si Presidente yung tatakbuhin niya. Di ba? Ay, tingnan natin. emergency. Yung mga sarado na isip, wala namang problema kung sarado na isip nyo, di ba? Kaya lang, masasaktan kayo dito sa channel ko. Dito sa channel ko, hindi pa pwede ang panatiko dito. Yan ang tatandaan nyo. Dito sa channel ko, ang panatiko dito umiiyak. Paiiyakin natin. May pong program ang OVP from libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP, Ron. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang Pati sa, sa pag-question, nagbabasa. ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Sabi ni Mindanao Wanda, sayaan nyo na lang muna na may Sara at Amy na Marites ngayon. Favor din niya kay Sara para to calm the sea. How come? Hindi, I don't understand. Paano magka-calm yung sea kung may Sara Amy? Dahil Marcos? You are on the wrong place, my friend. You are on the wrong place. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Gate naman yung Fabro, Tiberos, salamat. hindi na kailangan ng confi funds para sa mga nabanggit na proyekto. Sapat na raw ang regular na pondo ng OVP. Alam mo, Senator Robin, dapat tumayo ka dyan. Tinabihan mo na to si Ontiveros. Sana, Senator Robin. Puka na. Ano ginawa mo? Puka na, ha? VP. Katwiran ng opisina ni VP Sara dahil Disyembre noong nakarang taon ibinigay ang pondo, kailangan nilang magastos ito agad. Dapat, alam mo, Madam VP Sara, pag nagsasalita si Ontiveros, dapat hawak nyo na lang yung cellphone nyo. Mag-TikTok na lang kayo. Para daming alam nito ni Ontiveros eh. Mag-TikTok na lang kayo. Dahil patapos na ang taon. Sa huli, lumusot din sa plenaryo ang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 1.874 billion pesos. Sa isa pang budget deliberation ng Senado para naman sa pondo ng DepEd, binawi na rin ni VP Sara na tumatayong Education Secretary ang hinihingi nilang 150 million pesos na confidential funds. Si Senator Pia Cayetano naman ang nagbasa ng statement ni VP Sara. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata. Alam mo, pahiya na naman dito yung mga yung mga galit na galit sa mga Cayetano. Di ba? Hindi na nila alam kung saan sila lulugar eh. Oh, Cayetano, di ba? Ano yan? Oh, balimbing kayo, nag-Cayetano kayo. Oh, di ba dapat Marcos lang forever in your life? Oh, ngayon sino nagde-defend? Look at how ironic ang politika sa Pilipinas. Di ba? Yan yung kita nyo na, wala, kayo mga balimbing. Dapat Marcos Duterte lang tayo. Mga Cayetano, mga balimbing yan. Now, look at what is happening. Nung nag-trouble, etong si VP Sara Duterte,
sino ang nag-defend sa kanya? Di ba? Sino? Tanungin ko kayo. Si Sandro ho ba? Siyempre, di naman sasabihin ni ba, hindi naman senador si Sandro na para siya magsalita para dyan. Hindi yan ang point ko. Pero kita nyo naman ang ginawa ng Sandro na yun sa kamera. Sabay bawi, di ba? Sabay bawi. Hindi naman daw niya dinidefend yung mga makakaliwa. Tama, mali. Kasi kaya yung mga tanso dyan, na galit kay Cayetano, no? Na, hindi, mga trader yan, mga balimbing yan. Tanda ko yung vlogger na wala ng leeg. Uy, wag ganyan banat ba? Tinatamaan ako. Di ba sinasabi niya noon? Oh, Inday! Binabanata ka ni Cayetano! Itong mga vlogger na to, mga Cayetano vlogger to! Kaya ka inaano! Naalala niyo noon? Ginanong kami noon eh. Oh. Ngayon, tanongin ko kayo. Sinong Marcos ang senador dyan? Sino nagde-defend? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Sa politika, may lesson dyan si Barangay Kapitan. Mamaya, wala pala, hindi ko pala sinama sa balita yun. Si Barangay Kapitan, doon sa isang lugar, napanood ko sa news, sinaksak niya yung nanalong barangay captain. Natalo siya. Hinabol niya ng saksak yung nanalong barangay captain. Nung nahuli siya, alam mo, sabi nung barangay captain na matanda na natalo, sabi niya, hindi ko talaga alam paano ako natalo. Pati kamag-anak ko, hindi ako binoto. Wala, hindi ko talaga alam bakit ako natalo, ba't siya nanalo. Kaya nanaksak siya. Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Yung mga quote-unquote kunwari, kakampi mo, naku po. Alam mo, kaya nga napakinggan ko yung sinabi ni sino ba nagsabi nito? Hindi ko alam kung si Panelo o si Roque. I think it's Panelo. Sabi niya, parang sinabihan niya, hindi si Roque ata, sorry. Hindi ko alam kung sino sa dalawa. Sinabihan daw niya si VP Sara Duterte na mag-ingat ka kasi hindi lahat na nagsasabing kakampi mo ay kakampi mo. That's true. Kaya nga, ngayon pa lang, sinasabi ko na ho sa inyo, isang pambubudol na naman yung ganyang klaseng marites na pinapakalat. Ika nga ni Mindanao Wonders na isang marites daw, di umano, yung Duterte and Amy Marcos tandem. Alam kong pinaiinit nila to eh. Alam ko kung kanino galing tong teorya na to. Halatang halata. Mahilig sumakay yan eh. Sakay na. So sa akin lang, huwag tayo magpaloko. Hindi naman yan eh. Hindi naman hindi ho ganyan ng ang senaryo sa politika. Huwag naman ho tayong ganun na naman tayo. Di ba? Ay seguridad na ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. Pero hiniling ng bise na ilipat na lang ang pondo sa National Learning Recovery Program ng DepEd. Lumabas din sa deliberasyon ng Senado na bagamat tinapyas ang confi funds ng DepEd ay tumaas pa rin ang kanilang budget. Sa ilalim ng bersyon ng Senado, 718 billion pesos na ang kabuoang budget ng DepEd. Nagdagdag ng 4 na bilyong piso ang Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan, so ang topic natin, sa totoo lang, yung simple lang naman sinasabi ko, napakaganda ng response ni VP Sara sa kanyang patungkol ho dito sa confidential fund. Sana ho matuldukan na to. Kasi itong mga bataan ni Tambaluslos, yung mga troll farm niya, ayaw talagang tantanan yung confidential fund ni VP Sara Duterte. Pinag-aaway talaga di ba? Sige. Pagawain nyo. Ang sabi niya, walag na, okay na ako dyan. Ayos na ako dyan. Mas importante ang totoong pagkakaisa. O di ba ang galing? Ganyan lang naman. Ito may pinaglalaban si Mindanao Wonders. Kung di man lahat sa Mindanao, at least may majority sa lugar namin, Sara Bongo, Mayor Digong, Robin Padilla, Panguli si Tulfo na bukang bibig for executive level. Go. Paglaban mo yan, ha? Alam mo pa na isa sa pinakaayoko pa sa Pilipinas? Alam niyo kung ano? Regionalism. Honestly, I really don't like it. Kung kayo, natutuwa kayo doon, hindi ako natutuwa doon. Kung kayo ibang bansa. Ito, walang biro to sa ibang bansa. Tagasang ka sa atin. Ano ako? Ilocano ako. Ilocano ka? At anyan kita.
Di ba? Ilocano. Ano ka? Saan ka? Taga saan ka? Cebu ako. O, Cebu ka. Sabi, di ba? Ganun tayo. Tuwan-tuwa tayo. O, Cebu rin ako. Hindi pa pwedeng Pilipino ako eh. Pilipino ka rin. Yun. Sana ganun tayo. Di ba? Ano masama pa niyan? Ito. Taga saan ka? Taga Bicol. Taga Bicol ka. Sino boboto mo? So, Robredo. Bakit? Bicol ako eh. Bicol ako. Robredo siyempre. Ayoko talaga yan. Yung mga ganyang klaseng style ng pamimili ng politika. Hindi ko sinasabi pasensya na kung binabasa ko yung trip ng isa dyan. Kasi ang pangit ng ganyan thinking eh. Iboboto mo si Duterte because Duterte siya at may ginawa siya. Not because taga sa amin yan eh. Taga sa amin yan eh. Boss, politics kasi evaluated labanan whether we like it or not. Totoo naman yun. Oo nga. Pero kung ganyan na ganyan ang utak natin, wala mangyayari sa Pilipinas. Wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Maaring pwede mo pang sabihin, mananalo yan si VP Sara Duterte sa lugar na ito kasi malakas siya dito. Pero sana matuto na tayo mga Pilipino. Matuto na tayong Pilipino na we vote because of accomplishment. Not because family name. Hindi because kababayan ko yan. Kalunsod ko yan. Di ba? Bigyan ko kayo ng example. Gusto nyo ng isang matinding example? Eto. Ayaw ko yan si Isko. Taga Maynila yan eh. Taga Cebu ako eh. Visayas ako eh. Ayaw ko yan si Isko. Taga Manila yan eh. Ano napala natin? Honestly. Ano napala natin? Yan tama ka dyan. Yan ang tamang thinking. Hindi yung mali yung thinking mo kanina. May legacy naman ng mga Duterte sa Davao. Totoo. Yun ang dahilan. Meron kasi silang ginawa. Hindi dahil taga Davao si Duterte. Meron silang ginawa. May accomplishment sila. Sabi nga may Exhibit A sila. Yun ang dahilan kung bakit bakit naging presidente si Pangulong Duterte. Kasi kung regionalism na lang mangyayari sa atin, ipupusta ko sa inyo hindi mananalo ang kandidato. Bakit? Tanungin kita. Kung mga taga Mindanao lang ba ang bumoto kay Pangulong Duterte, mananalo siya? Tandaan ninyo, may bumoto rin taga Norte, may bumoto rin Central. Kasi nga, nakita yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Davao City. Diba? Yun ang punto doon. Hindi dahil, di ko na boboto yan, taga Davao yan, Metro Manila ako eh. Anong klaseng utak meron tayo? Atay. Tama, mali. Di ba? Kaya nga ano nangyari dito sa ano? Alam niyo kung bakit? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yan ang pambubudo na nangyari noong 2022. Marcos Duterte, sa'yo ang South, sa akin ang Norte. Anong nangyari? Sige, tanongin ko kayo, sagot kayo. Binoto nga sila. Oo nga, tama, sa kanya Norte, sa akin ang baba, ang South. Anong nangyari? Maganda ba nangyari? Kasi yun ang inisip kagad natin eh. Hindi, Norte ito, taga South to, mananalo to. Di ba? Ano pa, meron pa tayo dyan eh. Ang Tigre ng Norte at saka ang Agila ng Mindanao, pinagsama. Anyari? Sige, anong nangyari? Sana kung ang sasabihin natin, ito kasi si VP Sara Duterte, maraming ginawa yan. Ito ginawa niya sa Davao. Ganun dapat. Di ba? Ganun. Hindi yung, ito, para tayong bata, agila. Ano yan? Fantasy book? Diba? Wag ganun. Tumanda naman na tayo, maging matured naman tayo, unless gusto ninyong forever na immature ang Pilipino. Diba?